Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Ubit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Tarlac. Ito po ang kwento. Naniniwala ka pa ba sa mga ganyan-ganyan, mga ganyang pamahiin? Tanong sa akin ng barkada ko na may halong pang-aasar. Sabay tawa pa nito. Yung barkada kong yun, siya si Gary, ang tropa kong baliw. Oo naman, kala mo ba? Sagot ko naman habang nanonood ng isang palabas sa TV na tungkol sa mga kababalaghan. Tanga, kalokohan na lang yung mga yan. Mga kwento-kwento na lang ng mga matatanda yan. Banat pa nito sa akin. Nanonood ako nito kasi inaantay kong ipakita ka. Sagot ko naman. Ganyan talaga yan si Gary. Mabait naman yan. Baliw lang talaga. Sanay naman na ako sa mga pang-aasar niya kaya hinahayaan ko na lang. Minsan, inaasar ko din. Normal naman na sa amin yung ganyan. Pero hindi talaga makapaniwalain sa mga ganyang bagay. Kahit sa probinsya pa kami lumaki. Minsan, pumunta kami sa bahay nila lolo. At tuwing pupunta ako kina lolo, nagpapakwento ako ng mga kwentong nakakatakot. Lalo na nung mga kapanahunan nila. Minsan, pumunta ako dun. At kasama ko si Gary. Pumunta ako kina lolo at nagdala ako ng mga mamemerienda. Nagdala ako ng nilagang saba kasi paborito yun ni lolo. At habang nagmemerienda, pinagkukwento ko si lolo tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Tungkol sa mga kababalaghan. At makalipas ang isang oras na pagkukwento sa amin ni lolo, ay umuwi na rin kami ni Gary. Habang pauwi, ay biglang nagtatatawa si Gary. Woo! Ang lupit ng lolo mo. Parang si Goku ah. May mga buntot-buntot pa yung mga kinukwento. Ano yun, Super Saiyan? Sabi pa ni Gary. Ganun talaga yun. Siyempre si lolo nakaranas nun eh. Kaya ganun yung ikikwento niya. Sagot ko naman. Kalokohan lang yung mga ganyan. Sagot pa nito. Tanga. Kamukha mo nga yung mga kinukwento ni lolo eh. Kasama ka dun sa mga may buntot na yun. Sagot ko naman. Kaya asara na lang kami ng asara ng pag-uwi. Nang minsan, inamatayan ng kamag-anak sila Gary. Kapatid ng lolo niya. At dahil ang iba pa nilang mga kamag-anakan ay hindi sa Tarlac nakatira, ang iba naman ay nasa abroad. Kaya halos sila lamang ang nag-aasikaso. At bilang kaibigan ko si Gary, pumunta ako para makiramay sa unang gabi ng lamay. Pagkadating ko dun, ay halos wala pang tao sa burol. Halos sila pa lamang. Hanggang sa maghating gabi na. Iilang kaanak lang nila Gary ang pumunta at iilang mga kapitbahay.
At ang ilang mga kaanak pa nila Gary, may mga edad na. Lalo na yung mga tiyuhin niya, yung mga tiyahin niya. Kaya nagsiuwian na rin. Marahil ay napagod sa pag-aasikaso kanina. Minabuti mo nang umuwi. At halos kami-kami na lamang ang naiwan dun. At ang ibang pinsan pa nila Gary. Kaya ang ginawa namin naglaro na lang kami ng baraha. Habang naglalaro ng baraha, nagsitulugan naman yung ibang pinsan ni Gary. Kaya sinabihan ko na dapat may maiwang gising dito. Dahil alam ko masama yung walang maiiwang gising sa lamay. Ngunit tila nagbibingi-bingihan ng mga pinsan ni Gary. At lalo na si Gary, na walang paniwala sa mga ganyang bagay, lalo na sa mga pamahiin. Nagpatuloy pa kami sa paglaro ng baraha. Nang maya-maya pa, natulog na din ang iba pang pinsan ni Gary. Nakakaramdam na din ako ng antok ng mga sandaling yun. Hindi ko maipaliwanag pero parang hinihigop ng pagpikit ang aking mga mata ng mga oras na yun. Nung pagkatingin ko sa aking cellphone, nasa 1:00 pa lang naman. Kadalasan, pag ako naglalaro ng PlayStation, yung mga ganong oras, sakto lang sa akin yun. Gising na gising pa ako nun. Madalas nga, 2:00 ako natutulog Ngunit ng mga sandaling yun, pakiramdam ko, antok na antok ako. Parang puyat na puyat ako. At maging ang mga pinsan ni Gary, parang antok na antok rin. Si Gary pumuwesto na din ng tulog. Pinagdugtong niya ito ang 3 monoblock at sumandal na ito sa pader. At pumuwesto na para matulog. Sila Reggie, yung isang pinsan ni Gary, pumuwesto na din sa mahabang silya. At dun humilata. Ako naman, pilit kong pinaglalabanan ng antok. Kaya nagtanong ako kay Gary kung saan ba may kape. Itinuro lang sa akin yung sa labas. Dun sa may loob ng bahay ng isa niyang tiyahin. Kaya bahagya akong sumilip sa labas. Pagkasilip ko, napansin kong madilim ang daan papunta dun sa bahay ng tiyahin niya. Kaya nagsabi ko kay Gary, "Samahan mo, pre. Nakakaya sa tita mo Sabi ko. Ngunit ilang saglit pa humilik na si Gary. Kaya tiniis ko na lamang ang aking antok at muling bumalik sa aking kinauupuan. Pansamantalang naglaro ako ng solitaryo para pampawala ng antok. Ngunit sa kalagitnaan pa lamang ng paglalaro, nakakaramdam na ako ng pagpikit ng aking mga mata. Napapapikit na ako sa antok. Kaya nung mapansin kong napapikit ako, ginising ko si Gary. "Huy! Gising! Gago! Masama tinutulugan ng patay sa lamay," sabi ko. Ngunit wala pa rin pakialam to si Gary. Kaya inalug-alug ko. Kaya bahagya itong nagising. Andun kina Tita Peli. Doon ka kumuha ng mainit na tubig. Sagot pa ni Gary na halatang parang naalimpungatan pa. At bumalik na naman ito sa pagkakatulog kaagad-agad. Kaya sinubukan ko muling pumunta kina Tita Feli. Nang muli kong tiningnan ang daan papunta sa bahay nila Tita Feli, nakita kong ang dilim talaga. Kaya sa pangalawang pagkakataon muling nagbago ang aking isip.
Sinibukan ko munang maglakad-lakad dun sa lamayan para pampagising ba. At napansin kong ako na lamang ang gising. At lahat ng pinsan ni Gary at maging si Gary mismo ay tulog na at humihilik pa. At dahil ako na lamang ang gising, ay naisip ko na wala na sigurong makikiramay pa. Kaya minabuti kong isarado ang gate sa harapan nila. Di naman kalayuan yung gates mula sa aking pwesto. Kaya naglakad ako patungo sa gate. Sa puntong iyon, dun ko pa lamang napansin na napakatahimik, nakabibinging katahimikan. Yung kahit malaglag ang karayom ay pwede mong marinig. Nang mapansin ko yun, ay bigla akong kinilabutan. Bigla na lamang nagtaasan ang balahibo ko. Kaya bigla akong nagmadali na maisara ang gate. Nananatili pa din ang katahimikan. At habang ginagawa ko yun, ay pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Hindi ko naman talaga masabi na meron, pero yun ang pakiramdam ko. O baka lang sa sobrang nervous ko na kung ano-ano na ang naiisip ko. Nang maisara ko na yung gate, ay agad kong hinanap ang trangkahan nito. At ang pagsara ko niyon, ay yun lamang ang ingay na nalikha ng mga sandaling yun. Napakatahimik. Nagmamadali ako. Kaya pagkasarado ng trangkahan, ay nagmadali akong maglakad pabalik. Pagkabalik ko dun sa loob, nananatiling tulog sila Gary at ang mga pinsan niya. Si Gary ay nakatungo, nakasandal sa pader at nakapatong sa mga monoblocks ng kanyang mga paa. Si Reggie ay nakahilata sa mahabang upuan. Tulog din. Si Balong at si Awing, sila naman ay nakahiga sa pinagdugtong-dugtong na monoblock at doon din nakahiga. Ako na lamang ang gising ng mga sandaling yun. Kaya napasabi na lang ako na walang ya talaga. Ako yung hindi ka mag-anak, ako pa yung gising. Kaya muli akong umupo sa aking pwesto at naglaro muli ako ng baraha para panlaban sa antok. Makalipas ang halos kalahating oras, nakaramdam na naman ako ng pagkaantok. Medyo napapapikit na ako. Pakiramdam ko ay parang may magnet na ang aking mata at aking talukap. Parang ang hirap idilat. Hanggang sa tuluyan na akong napapikit nang bigla akong nagising. Nakaupo pa din ako sa aking kinauupuan at hawak-hawak ang baraha. At hindi ko namalaya na nakaidlip na pala ako. Pagkatingin ko sa aking relo, parang nakaidlip ako ng mga 5 minuto. Kaya muli akong naglaro ng baraha. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng pagkaluskos sa dulo ng lugar na kung saan nakaburol ang lolo nila Gary. Sa duluhan nun ay may kwarto. At sa aking pagkakaalam, ang kwarto na yun ay isang CR. May kumakaluskos dun. Kaya agad kong ginising si Gary. Uy! Gising! Gar! Gising! May kumakaluskos dun sa likod. Sabi ko.
Nagising naman to kagad. Ha? CR lang yan. Baka may nag-CR lang. Sagot naman ni Gary. Kaya kaagad kong inilibot ang aking paningin. Pagkatingin ko, ay nasa kani-kanilang pwesto pa din yung mga pinsan ni Gary. Parang wala namang umalis. Kaya naisip ko na baka sa mga kaanak nila yung nag-CR habang nakaidlip ako. Maya-maya pa lumalakas ang pagkaluskos dun sa CR. At parang sinasadya yung pagkaluskos. Nagising na ng tuluyan si Gary. Nagising na rin si Reggie dahil sa mga pagkaluskos. Ano yung maingay? Tanong ni Reggie na halatang nagising dahil sa ingay. Hindi ko alam. Yung nga sabi ko sa'yo kanini. Baka may nag-CR lang, sabi mo. Sagot ko naman. Nang biglang bumukas ang pinto ng CR at tumambad sa aming harapan ang napakalaking aso. Nagmula ito sa loob ng CR. Wala akong maalalang may pumasok na aso dito. At isa pa, iisa lang ang pasukan sa CR na yun. At yun ay ang daan sa harapan namin. Pagkakita ko sa aso, ay nagtayuan kaagad ang mga buko sa katawan sa tindi ng takot. Dahil hindi pangkaraniwan ang laki nito. Sinlaki ito ng baboy na pambulog. Ngunit itim na itim ang kulay nito. Mula sa banyo, ay dire-diretso lamang itong naglakad papunta sa aming harapan. Nagtataglay ito ng mga nanlilisik na mata. Ngunit diretso lang ito hanggang palabas ng gate. Natulala ako ng mga sandaling yun. Yung tipong sa tindi ng yung takot ay parang natigilan ka na lang. Nang medyo nahimasmasan ako, ay nakalabas na sa gate ang asong malaki. Pagkatingin ko kila Gary, ay maging sila ay napakapit sa pader sa takot. Pati si Reggie ay napabalik ko sa upuan. Biglang nagsalita si Gary. Saan galing yun? Saan galing yung aso? Wala naman tayong alagang aso. Sabi pa ni Gary. Kaya bigla akong naisip yung patay. Tingnan mo yung lolo mo. Tingnan mo kung andun pa. Sabi ko. Kaya biglang nagtayuan si Gary at si Reggie papunta sa kabaong ng lolo niya. Pagkatingin nila, andun pa naman daw yung lolo nila. Sagot ni Gary. Matapos yun ay nagising na din ang dalawa pang pinsan nila Gary mula sa pagkakatulog. Anong nangyari? Bakit parang nakakita kayo ng aswang? Tanong ni Balong sa amin. Pagkatanong nun ay nagkatinginan na lamang kaming tatlo. Na maaaring aswang nga ang nakita namin kanina. Saka palang ikinuwento ni Gary sa mga pinsan niyang natulog yung nangyari kanina naming nakita. Kalokohan yun, sabi pa ni Awing. Anong kalokohan? Kaming tatlong nakakita. Kalokohan? Saka paano pumasok yun dito? Wala namang daan dyan sa likod ng banyo, di ba? Sagot naman ni Gary. Kaya nga, saka wala namang alagang aso dito. Saka walang ganong kalaking aso dito. Sagot naman ni Reggie. Nung mga oras na yun, ay hindi pa din nawawala ang takot ko.
Dahil iniisip ko na baka aswang nga talaga yun. Parang isa yun sa mga naikwento sa akin ni Lolo. Makalipas ang isang oras, ay may napansin kami basa sa ilalim ng ataol ng Lolo nila Gary. Parang tubig na tumatagas mula sa kabaong. Hindi naman malakas ang tagas nito pero tuloy-tuloy na may pumapatak na parang tubig mula dun sa ilalim ng kabaong ng Lolo nila Gary. Kaya muli namin tiningnan yung Lolo ni Gary. Naroon naman ito sa kanyang kabaong. Parang walang nagbago. Maliban lang sa pumapatak na tubig o likido sa ilalim ng kabaong. Kaya naisip na lang namin na baka sa pagkakaimbalsa mo, nagpatuloy yung pagpatak ng likido na yun hanggang sa malibing ang Lolo ni Gary. Matapos yun, ay ikinuwento ko yun kaagad kay Lolo ang aming mga nakita. Isang uri ng aswang yun. At baka ang katawan ng Lolo niya ay hindi na talaga katawan ng tao yun. Baka pinalitan na yun ng puno ng saging na ang tingin nyo lang ay katawan pa din ng Lolo niya. Sabi pa ni Lolo na lalong nagpagimbal sa akin. Simula nun ay hindi na nagbibiro ng ganun si Gary, lalo na patungkol sa mga kakaibang nilalang. Mukhang siya mismo ay naniwala nung siya mismo ang nakasaksi. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po.
Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.